flashback na ito ay nangyari noong sem break nila. Ito yung mga panahong umiiwas si Zion kay Luke at sa mga tropa upang mapag-isa. Ilalahad sa chapter na ito kung paano tinanggap ni Zion ang pagkagusto niya kay Luke. Simulan na natin ang kwento. Umuwi ako dito sa amin sa Bulacan noong sem break dahil nga sa kahiyang ginawa ko kay Luke. Hindi ko na rin magawang paunlakan ang pag-iimbita nito na mag-outing sa kanila sa Zambales. Ano pa nga bang mukhang iharap ko matapos ko siyang bastusin? Hanggang ngayon, kahit alam kong lasing ako noong mga oras na yon, sariwa pa rin sa isip ko ang pamabastos na ginawa ko sa kanya. Siguro, gustong-gusto mong hinahalikan kita, no? Bakla ka, no? Walang hiyang bulong ko sa kanya. Nagpumiglas siya at humarap sa akin. Muli kong inilapit ang katawan ko sa katawan niya. At saka ko siya hinalikan ng madiin. Nagpumiglas siya. Nagpakawala ng malakas sa suntok sa mukha ko si Luke na ikinatumba ko. Para tong video clip na paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko. Alam ko kasi ng mga oras na yun, gustong-gusto ko siyang halikan. Pero hindi ko matanggap sa sarili ko kung bakit ko naramdaman yun. Wala akong lakas sa sabihin yun. Hindi ko kayang sabihin sa kanya yun. Tinawag ko pa siyang bakla para lang maitawid yung kamanyakan kong halikan siya. Ang gago ko, di ba? Ang gago mo talaga, Zion. Ilang beses mo nang ginagawang kaibigan mo. Samantalang, wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Sermon ang isip ko. Iminaksi ko muna yun sa isipan ko. Kailangan ko maglibang. Naisipan ko maglagalag muna. Kinuha ko yung motor. Bahala na ako saan ako mapadpad. Mawaglit man lang kahit saglit sa isip ko si Luke. Kung saan-saan na lang ako dinala ng motor ko. Paikot-ikot sa lugar namin. Sa kabilang barangay, may dinaanan na rin akong mangilan-ngilan sa mga barkada ko. Tamang kamustahan lang. Kwentuhan at alaskahan. Pasadong alas 5 na nang maisipan kong dumaan sa plaza. Namimiss ko kasing kumain ng fishball. Meron namang fishball sa labas ng school pero ibang-iba kasi yung fishball sa plaza na hinahanap ko yung sarap ng sauce. Pinarada ko muna yung motor sa di kalayuan. May kitug na sana ako kaso napaatras ako saglit dahil sa dalawang taong maingay na kumakain ng fishball. Nakatalikod ako sa kanila noon. Ang iingay ng mga hinayupak na to. Kada subo nagmumurahan. Pag-untugin ko kaya itong mga to, ang sabi ko sa isip ko. Nga! Sabi nga eh. Oy, hindi porket tayo na eh. Pinapayagan na kitang ganyanin mo ako in front of the public. Ginawa mo pa akong babae, loko ka. Bakit? Ayaw mo ba, babe? Tingnan mo nga yung mukha mo. Kinikilig ka. Yak! Babe ka dyan. Tigil-tigilan mo nga ako. Konyatang kita eh. Basta ngumanga ka. Susubukan kita. Kung hindi, iba yung susubo ko dyan. Tawang-tawang sabi nung isa. Anak ng tokwa, wala ka talagang manners, no? And right conduct. Bigwasan kita dyan eh. Pagsusungit naman ng isa. Napangiti na lang ako sa inasal nitong dalawa. Mga atik ba to? Maging yung mama magfi-fishball. Matawa-tawa na rin sa kanilang dalawa. Kuya, fishball nga, 20 pesos. Pakilagay na lang sa plastic cup.
Sabay abot ko ng pera kay kuya. Uy, Zion! Sabi nung isa. Napalingon ako sa kanya. Baste? Uy puta pare, ikaw pala yan? Tae na mo, ang tagal mo nang di nagpapakita. Kamusta ka na? Eto, nagkukunwaring mag-aaral. Ikaw, anong trip mo ngayon? Wika ko kay Baste. Wala boy, hinto muna ako sa pag-aaral ngayon. Mahabang istorya eh. Tugon ni Baste. Tawag pansin ng isang kasama niya. Sabay kami napatingin sa kasama niya. Siya nga pala Zion. Boyfriend ko. Si Atong. Sinabayan pa ng akbay. Napalaki yung mata ko. Nagpumiglas naman itong si Atong. Atong, kamusta pare? Zion nga pala. Baling ko kay Atong na noon ay nakasalubong ang kilay. Nilahad ko ang kamay ko. Kaso, hindi nito tinanggap. Grabe, napakasungit naman pala ng boyfriend itong si Baste. Pare, hindi kita pare no? Hindi ko inaanak ang anak mo. Wala rin akong planong kunin kang ninong ng anak ko. Sabay irap. Natawa na lang ako. Ang cute kasi ng dating nitong si Atong. Kahit na magsungit, sa halit na mapikon ka, matatawa ka na lang. Z, pagpasensyahan mo na tong boyfriend ko ha. May regle eh. Halos pabulong na sabi ni Baste. Gago, pabulong ka pa dyan eh. Naririnig kitang unggoy ka. Tawanan na lang kami ni Baste. Napansin siguro ni Baste ang pagtataka sa mukha ko. Sino ba naman kasi ang hindi magtataka? Knowing Baste? Napakasiga nito. Kasangga ko ito noon sa tuwing napapaaway kami sa mga dinadayuhan naming liga. Schoolmate ko rin to nung high school. Napag-usapan nga namin na sabay kami mag-e-enroll sa university na pinapasukan ko ngayon. Kaso nang lumaon ay umatras din. Dahil do sa family business. Tara pare. Upo muna tayo dun oh. Turo niyo sa sementong upuan. Sa di kalayuan. Atong, sige lang, kain ka lang dyan. Hindi naman siya pinansin ni Atong. Kain lang ito ng kain ng fishball. Nang makaupo kami. Pare, seryoso ka? Boyfriend mo yun? Takang-takang tanong ko. Oo, Zion. Wala eh. Tinamaan ako eh. Nakangiti itong sabi. Paano nangyari? Puta, basta yung tigasin, mauuwi lang din sa lalaki? Matawa-tawa ako noon. Alam mo pare, kapag na-inlove ka, hindi mo kailangan bumase sa kasarian. Pag in love ka, yun na yun, tapos. Wala nang madaming tanong. Tila proud pa nitong sabi. Lumapit siya ng konti sa tenga ko at pabulong nagsalita. Sa totoo niyan, ginamit ko lang siya dati. Kaso, wala eh. Ako din yung tinamaan. Straight to the heart, Chong. Naikwento nga ni Baste na ginamit niya itong si Atong para makapaghiganti sa kuya niya. Dahil yung mismong kuya niya ang may gusto rin kay Atong. Kaso nung nagtagal daw, hindi niya na namalayang mahal na pala niya si Atong. Kaya tinutuon niya na yung panliligaw at sinagot naman siya nito. Sana nga huwag nang malaman ni Atong. Ayoko mawala siya sa akin, pre. Hindi ko kakayanin yun. Nako, mukhang tinamaan ka nga ng lintik. Sabi ko sabay subo ng fishball. Akalain mo yun? Sa gwapo mong yan.
Sa gwapo ka lang din pala babagsak. Although, mas gwapo talaga ako sa'yo. Sabay tawa ko at pagyayabang. Gago. Diyan naman ako di papayag, no? Mas gwapo ako sa'yo. Ang dami nagkakandara pa sa akin. Gago ka rin. Asa ka. Halos lahat ng babae sa school, natuhog ka na. Sabay tawa ko. Nagtatalo pa kayong dalawang ugok dyan? Mas gwapo ko sa inyo. Sabat ni Atong. Di namin namalayan na nakalapit na pala siya. Pasalamat ka. Mahal kita. Sabi ni Baste kay Atong. Ang daming satsat. Ano? Dito na lang ba kayo matutulog? Panoorin ko na lang kayo magkwentuhan. Di sana, sinabi mo kanina para nakapagdala ako ng unat banig. Pagsusungit ni Atong. Sige na nga pare, mauna na kami sa'yo. Pagbibigyan ko lang tong isa. Mukhang namimiss niya na yata eh. Sabay tawa. Mag-asawang kutos naman ang tagap niya mula kay Atong. Natawa na lang ako sa dalawa. Hindi ko maintindihan. Kahit na ganun sila pero ang sweet nilang tignan. Teka, nainggit ba ako? Muling pumasok sa isipan ko si Luke. Kaso, kaibigan ko lang talaga yun. Kapag hinayaan ko itong nararamdaman ko na to, baka masira yung pagkakaibigan namin. Kinabukasan, tinawagan ko si Baste para ayaang mag-basketball. Pumayag naman to. Gusto ko lang din may mapagsabihan tungkol sa nararamdaman ko kay Luke. Higit sa lahat, isang tao lang makakaintindi sa akin. Si Basti yun. Pare, baka naman matulungan mo ko. Sabi ko kay Basti. Nasa upuan kami nun, kakatapos lang namin mag-basketball. Ano yun pre? Huwag lang chicks ha. Ex ako dyan eh. Graduate na ako dyan. Hindi! Lalaki. Tinignan niya ako ng makahulugang tingin. Saka tumawa ng malakas. Puta ka? Tinawanan mo pa ako? Isa ka din namang in love sa lalaki. Malakas itong sabi. Puta, ang ingay mo! Oh, ano bang matutulong ko? Kailangan ko ng payo mo, Baste. Ikinuwento ko sa kanyang lahat kung paano nangyari. Brad, sabihin mo ng diretso sa kanya na gusto mo siya. Tapos! Diretsong sagot nito. Hindi ko nga sigurado kung gusto niyo talaga ako. Baka naguguluhan lang ako. Dahil naninibago ako. Tain na pare, hindi ka hihingi sa akin ng payo kung wala lang yan sa'yo. Hindi mo rin siya gusto kung hindi ka naguguluhan ng ganyan. Dumaan din ako dyan pare. Nung napansin kong kakaiba na yung nararamdaman ko kay Atong, umiwas muna ako. Naghanap ako ng ibang pagkakalibangan para lang hindi lumala. Kaso wala pre. Tiklop. Kaya ayun. Tinutuo ko na yung panliligaw sa kanya. Hindi ako nagsisi na minahal ko si Atong. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta mahal ko si Atong. Kahit ganun yun. Kahit napakasungit at pilosopo nun, mahal na mahal ko yun pare. Takangiti nitong pahayag. Napahanga ako sa sinabi niya. Tama naman lahat ang sinabi niya. Kung mahal mo, iparamdam mo. Ipaglaban mo. Hindi mahalaga kung ano yung kasarian niyan. Ang mahalaga, natuto ka magmahal at handa kang panindigan ito. Alam mo pare, nagagamit mo pa rin pala yung utak mo no? Pangaasar ko sa kanya. Puro pagmumura ang natanggap ko dito. At mga ilang suntok na nailag-ilagan ko. Tama si Baste. Kailangan ko gumawa ng hakbang.
Sa ngayon, hahanap muna ako ng diversion. Kapag hindi pa rin nawala itong nararamdaman ko, bahala na si Batman. End of flashback. Okay, first of all, gusto kong pasalamatan si author sa story kasi kung wala siya, wala tayong magandang story na napapakinggan ngayon. At sobrang thank you din sa mga taong sumusuporta sa story. Sana hindi kayo magsawang makinig at sumuporta. Opinion ko sa kwento sa episode na to, tama naman yung sinabi ni Baste. Kung mahal mo, iparamdam mo. At hindi mahalaga kung ano yung kasarian nito. Tandaan nyo guys,